Kabanata 451. Sige, hihintayin natin siya, kung ganoon. Bumibilis ang tibok ng puso ni Benjamin habang nakatitig sa pinto. Nasa likod ng pinto ang anak ko. Ang kailangan ko lang gawin ay buksan ito, at makikita ko siya. Parehong inakala ni Mary at ng doktor na dumating si Ethan para sa konsultasyon, ngunit hindi iyon inisip ni Tim. Namutla ang mukha niya nang makita niya ang mga mukhang pamilyar na bodyguard nang lumabas si Ethan kanina lang. The fact that Ethan stared right at him when entering the room wasn't helping also. Nahanap na tayo ng mga masasamang tao dito. This is bad. Kailangan kong ilabas tayo dito. Hindi napapansin ang kaba sa kanyang mukha, ipinagpatuloy ng doktor ang pagsusuri kay Mary. Matapos irak ang kanyang utak saglit, nakaisip si Tim ng isang napakatalino na ideya. Lola, ang sakit ng tiyan ko. Sigaw niya habang nakahawak sa tiyan niya. Anong mali? Nag-aalalang tanong ni Mary. I need to use the bathroom. Tim mumbled with his face all red. Nagpakawala pa siya ng utot para lang magmukhang convincing. May restroom sa likod. Pumasok ka na, bilasan mo. Hinimok siya ng doktor. Paumanhin, doktor, dadalhin ko siya agad sa restroom. Dahil nakaramdam ng pag-aalala tungkol sa kapakanan ng bata, nagpa siya si Mary na samahan siya sa banyo. Nandito na ang mga masasamang tao, Lola. Dapat tayong magtago at maghintay hanggang makaalis sila bago bumalik sa doktor, bulong ni Tim sa kanyang tainga nang pumunta sila sa likuran. Ha, nandito sila. Paano mo nalaman iyon? Naging balisa rin si Mary. Isa sa mga masasamang tao ang lalaking pumasok kanina. Nandito siya para hulihin tayo. Paliwanag ni Tim. Nako, kung gayon, dapat. Nagpapanik si Mary kaya hindi niya alam kung saan siya pupunta. Huwag kang mag-alala, Lola. Ilalabas ko na tayo dito. Lumabas tayo sa gilid na ito. Pagkatapos ay pinagmasdan ni Tim ang kanilang paligid at inakay si Maria palabas doon nang hindi nakita ng mga tauhan ni Benjamin. Sa kasamaang palad para sa kanila, wala siyang ideya na nahuli silang dalawa ng mga surveillance camera sa tape. Pagkaraan ng ilang sandali ay sinenyasan ni Benjamin si Ethan para tingnan muli ang mga ito. Malamang sinusuri pa ng doktor ang medikal na ulat ng matandang babae, Mr. Graham. Nababahala pa rin, inutusan ni Benjamin, pumasok ka roon at bantayan mo siya. Napansin siguro nila tayo kung nakalusot sila palabas ng bayan ng hindi natukoy. Posibleng magtago na naman sila ngayong alam nilang nahanap na natin sila. Ginawa ni Ethan ang sinabi at pumasok sa consultation room, nataranta lang siya nang wala siyang makitang palatandaan ni na Mary at Tim. Doktor, saan nagpunta ang matandang babae at bata? Nag-aalalang tanong niya. Tumigil sandali ang doktor bago itinuro ang likuran niya habang sumagot, sumakit ang tiyan ng bata, kaya hinayaan ko silang gamitin ang banyo sa likod. Agad na nagbago ang tingin ni Ethan sa narinig. Ay, hindi. Mangyaring huwag sabihin sa akin na sila ay nakatakas muli. Nagmamadaling pumasok si Benjamin sa consultation room nang marinig niyang gulat na sigaw ni Ethan. Ano, nakatakas na naman ba ang batang iyon? Napakunot ang noo niya sa isip niya nang makita si Ethan na tumatakbo papunta sa kabilang side. Narito ka ba para sa isang konsultasyon, Ginoo? Tanong ng doktor nang makita niyang pumapasok si Benjamin. Sumulyap si Benjamin sa doktor bilang tugon, at ang kanyang tingin ay nahulog sa medikal na ulat sa mesa. Anong sakit ang mayroon ng matandang babae? Mataimtim na tanong niya. Ano ang kaugnayan mo sa matandang babae? Tanong ng doktor dahil hindi niya kayang ibunyag ang pribadong impormasyon ng kanyang pasyente. Anak ko ang batang iyon. Naiinip na sagot ni Benjamin. Sandaling natigilan ng doktor sa gulat ng marinig iyon. Gayunpaman, tingnang mabuti ang mukha ni Benjamin, napagtanto niyang magkahawig silang dalawa. Sa pag-aakalang ang matandang babae ay ina ni Benjamin, nakaramdam ng galit ang doktor nang maalala niya kung gaano kaawa-awa sina Mary at Tim. Nako, sobrang dami ko nang nakitang katulad niya. Nakatuon lang sila sa career at napapabayaan ang pamilya nila. Ang kalagayan ng iyong ina ay medyo komplikado at malubha. Natatakot ako na hindi na siya gagaling sa lalong madaling panahon. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Ano ang kalagayan niya? Tinapik ng doktor ang mesa at sinenyasan si Benjamin na maupo. Saglit na nag-alinlangan si Benjamin, ngunit humila ng upuan at umupo pa rin. Pagkatapos ay ibinigay sa kanya ng doktor ang medikal na ulat at sinabing, tingnan mo ito mismo. Kinuha ni Benjamin ang medical report at diretsyong tumingin sa huling seksyon. Kabanata 452. Napakunot ang noo ni Benjamin nang marinig iyon.
ibigay ang lahat ng kanyang mga medikal na ulat sa akin. Natigilan ang doktor. After coming to his sense, he said, "Here's her medical report for today." Anyway, first time niya akong makita. Tulad ng para sa detalyadong diagnosis, kailangan kong magpatakbo ng iba pang mga pagsubok. Laking gulat ng doktor, kinuha ni Benjamin ang medikal na ulat bago niya natapos ang kanyang mga salita. "Hoy, anong nangyayari? Bakit ka aalis? Hindi ko patapos. Gusto mo ba siyang ipagamot? Ililipat ko siya sa ibang ospital." Dahil doon, umalis si Benjamin para hanapin ang kanyang anak. Mabilis niyang tinawagan si Ethan para itanong kung nasaan ang anak. "Nahanap mo na ba siya?" Lalong naging hindi mapakali si Benjamin. Paano siya nakatakas noong muntik na namin siyang matagpuan? Hindi pa. Nahanap na namin siya. Siya ay nasa banyo sa silangang bahagi ng ika-4 na palapag. Nagulat si Ethan kay Benjamin nang makita niya sina Tim at Mary. Dahil dito, tumakbo si Benjamin sa itaas nang marinig niya ito. Nang sumugod ang mga bodyguard sa banyo, naisip ni Tim na gusto nilang hulihin si Mary at siya. Dahil dito, tumayo si Tim sa harap ni Mary para iwasan sila. "Huwag na kayong lalapit, kung hindi, ipaaresto ko kayong lahat." Pinandilatan ni Tim ang mga bodyguard, naglalabas ng malakas na aura. Sa kaibuturan, alam ni Tim na hindi siya makatawag ng pulis dahil wala siyang cellphone. "Sino ka?" Kinakabahang ipinatong ni Mary ang kanyang kamay sa balikat ni Tim. Nag-aalala siya na kunin nila si Tim para bayaran ang utang. "Huwag kang matakot, hindi kami masamang tao." Mabilis na paliwanag ng isa sa mga bodyguard para mawala ang kanilang takot. Gayunpaman, kumunat ang noo ni Tim at patuloy na tumitig sa kanila na may pagdududa. "Sa tingin mo ba mapipili mo kaming sumama sa iyo?" Habang nawawala ng salita ang mga bodyguard, nakarinig sila ng matulin na yabag na papalapit mula sa likuran. Sabay na dumating sina Benjamin at Ethan. Nang pumasok si Benjamin sa ladies' room at nakita si Tim, tumibok ang kanyang puso. Sa pag-aakalang ang dalawang lalaki ang amo ng mga bodyguard, lalo pang natakot sina Tim at Mary. "Dahil may utang sa iyo si Raphael, hanapin mo siya. Wala kaming pera, wala itong kinalaman sa amin. At saka, gagawa ka ng krimen kapag nahuli mo kami." Napapikit si Tim habang sumisigaw. Nang makita ni Ethan si Tim, naging emosyonal siya, at namumula ang kanyang mga mata. "Sir, huwag niyo po kaming intindihin. Hindi kami masamang tao, siya ang iyong." Gayunpaman, sinenyasan ni Benjamin si Ethan na ilihim ito bago pa man gustong ibunyag ni Ethan kay Tim na si Benjamin ang kanyang ama. Habang dahan-daang lumapit si Benjamin kay Tim, namutla ang ekspresyon ni Tim. Napaatras ng ilang hakbang sina Tim at Mary hanggang sa napaatras sila sa dingding. "Huwag kang lalapit, tsaka huwag mong isipin na hulihin siya. Lumapit ka lang sa akin." Hinayla ni Mary si Tim pabalik para protektahan siya. Namilog ang mga mata ni Benjamin nang sumulyap siya kay Mary, na nagpo-protekta kay Tim. Ahem, ahem. Biglang umubo ng matindi si Mary. Para siyang uubo ng baga. "Lola, ayos ka lang ba?" Ay nalalaya ni Tim si Mary habang marahang tinatapik ang likod nito. Sa sandaling iyon, nasusulat sa buong mukha niya ang pag-aalala. Matapos suriin si Tim, napagtanto ni Benjamin na siya ay mukhang payat at maitim. Gayunpaman, gamaan ang pakiramdam ni Benjamin dahil mukhang malusog siya. Bilang karagdagan, ang magagandang tampok ng mukha ni Tim ay katulad ng kay Benjamin. Dahil hindi mapigilan ni Mary ang pag-ubo, inutusan ni Benjamin si Ethan, "Pumunta ka at kumuha ng tubig." "Oo, sir." Maya-maya, bumalik si Ethan na may dalang bote ng tubig. Mabilis na binuksan ni Benjamin ang bote at iniabot kay Mary. "Pakiinom ng tubig." Gayunpaman, nagbabantay pa rin si Tim. Tinampal niya ang bote sa kamay ni Benjamin at mapanghamong sinabi, hindi na kailangang magkunwari ng kabaitan. Dahil doon, sinaman ni Tim ng masamang tingin si Benjamin. "Humph, hindi ako matatakot kahit nahihigitin mo kami." Pagkatapos, kinuha ni Tim ang isang walang laman na bote mula sa kanyang bag at nilagyan ito ng tubig mula sa grapo para kay Mary. Samantala, bumagsak ang mukha ni Benjamin nang makitang walang tiwala sa kanya si Tim. Nanlilisik ang mga mata ni Ethan kay Benjamin at sa mga bodyguard sa likod niya. Matapos isenyasan ang mga bodyguard na tanggalin ang kanilang shades, lumapit si Ethan kay Benjamin at mamulong, "Mr. Graham, sa tingin ko ay dapat mong tanggalin ang iyong shades." Natauhan si Benjamin at gustong tanggalin ang shades niya. Biglang umubo si Mary ng isang subo ng dugo. Kabanata 453. "Lola, humagulgol si Tim." Habang nanghihina si Mary sa mga tuhod,
hindi sapat ang lakas ni Tim para suportahan siya. Bago pa bumagsak si Mary sa sahig, sumugod si Benjamin para tulungan siyang makatayo. Mr. Graham, payagan mo ako. Nang gustong tulungan ni Ethan si Benjamin, nagbabala si Tim, huwag mong hawakan ang lola ko. Kinabahan si Tim dahil naisip niyang gusto nilang kunin si Mary. Sir, gusto lang po namin kayong matulungan. Hindi kami masamang tao, paliwanag ni Ethan. Dahil lumala ang kondisyon ng kalusugan ni Mary, agad siyang binuhat ni Ethan palabas ng banyo patungo sa emergency room. Lola, hinabol ng malabo na si Tim si Ethan at nakiusap, may sakit ang lola ko. Pakiusap, huwag mo siyang hulihin. Maaari mo akong kunin sa halip. Walang gustong hulihin ang sino man sa inyo. Hinabol ni Benjamin si Tim at binuhat. Pagkatapos, lumabas siya ng restroom kasama si Ethan. Sa pag-aalala kay Mary, marahas na nakipaglaban si Tim at lumaban sa pamamagitan ng pagsipa. Dahil malakas si Tim, halos hindi na siya mabuhat ni Benjamin. Kaya naman, kinailangan ni Benjamin na iklamp ang mga binti ni Tim para pigilan itong lumaban. Hindi ka namin hinuhuli. Dinadala ni Ethan ang lola mo sa emergency room. Natigilan si Tim saglit. Lumipat ang kanyang mga mata mula kay Benjamin kay Maria, dahil nag-aalala siyang mawala si Maria sa susunod na sandali. May sakit ang lola ko. Nang maramdaman ang pag-aalala at takot ni Tim, naawa si Benjamin at naaliw, huwag kang mag-alala. Magiging okay din siya. Samantala, nakaramdam ng kakaibang mapayapang sensasyon si Tim nang marinig ang mga salita ni Benjamin. Pinunasan ni Tim ang mga luha sa kanyang mukha at sinulyapan si Benjamin. Totoo bang hindi siya masamang tao? Sa huli, naniniwala si Tim na hindi nila nais na hulihin si Mary at siya pagkatapos lamang na may pasok si Mary sa emergency room. Sir, panasan mo ang mga luha mo. Naglabas si Ethan ng panyo para linisin ni Tim ang kanyang mukha. Natigilan si Tim nang mapagtantong niyang sobrang magalang si Ethan. Ibigay mo sa akin. Matapos kunin ang panyo, ibinaba ni Benjamin si Tim at pinunasan ang mukha. Napansin ni Tim na si Benjamin ay nakasuot ng malinis na damit habang siya ay mukhang magulo. Kaya naman, mabilis na lumayo si Tim kay Benjamin. Marahang sinabi ni Tim, salamat. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang paglilinis ng kanyang mukha. Gamaan ang pakiramdam ni Ethan nang makitang magalang si Tim. Samantala, medyo nadurog si Benjamin nang makita niyang payat si Tim. Hindi niya maiwasang haplasan ang ulo niya. Ang batang ito ay tiyak na nagdusa ng husto. Sa likod ng shades, naging malabo ang mga mata ni Benjamin. Habang nag-aalala si Tim kay Mary, tinitigan siya ni Benjamin at inaliw, huwag kang mag-alala. Nang lumingon si Tim para tingnan si Benjamin, naramdaman ni Benjamin ang kalungkutan sa kanyang mukha na hindi dapat maranasan ng isang bata. Kalaunan, inutusan ni Benjamin si Ethan, hilingin mo si Sean na pumunta dito ngayon din. Oo, sir. Agad namang pumunta si Ethan sa isang sulok para tawagan. Sa sandaling sinagot ni Sean ang kanyang tawag, narinig ni Ethan na ito ay abala sa telepono. Mrs. Graham. Nagmamadaling sabi ni Sean, Ethan, nahimiti si Mrs. Graham. Kailangan ko siyang ipasok sa ospital. Tatawagan kita ulit. Takot na takot si Sean dahil bumagsak si Erisa sa sahig pagkalabas nila ng law firm. Nagmamadaling itinago ni Sean ang kanyang telepono at binuhat si Erisa sa kanyang sasakyan para ihatid siya sa ospital. Baka sa mukha ang pagtataka, bumalik si Ethan para magsumbong kay Benjamin. Mr. Graham, hinimati lang si Miss York. Nag-iba ang ekspresyon ni Benjamin nang marinig iyon. Paano nangyari? Pumiling si Ethan na sumagot, hindi ako sigurado. Kasama niya si Mr. Bailey at dinadala siya sa ospital. Wala siyang oras para makipag-usap sa telepono ngayon. Dahil sa pag-aalala, hindi napigilan ni Benjamin na samimangot. Sinabi ng doktor kay Erisa na kailangan niyang iwasang maging masyadong emosyonal. Nawalan ba siya ng malay dahil sa bata? Habang malalim ang iniisip ni Benjamin, sinulyapan niya si Tim. Tapos, nag-squat siya sa harap ni Tim at hinubad ang shades niya. Samahan mo ako pauwi. Inilipat ni Tim ang kanyang tingin mula sa emergency room kay Benjamin. Nang magtama ang kanilang mga mata, nagulat si Tim. Parang pamilyar siya. Dahil wala masyadong oras si Benjamin para ipaliwanag ang lahat, diretsyong sinabi niya, ako ang daddy mo. May sakit ang mami mo at hinimatay dahil sayo. Sumama ka sa akin. Nakaramdam ng pagtataka, inilagay ni Tim ang kanyang bantay at tinitigan si Benjamin. Sa kaibuturan, napagtanto ni Tim na kamukha niya si Benjamin.
Sa kabila nito, hindi nasasabik si Tim ngunit sa halip ay nakaramdam siya ng galit. Wala akong daddy at mommy. Kabanata 454. Habang ibinuka ni Tim ang kanyang mga lobby, galit ang nakasulat sa kanyang mukha. Hindi niya akalain na nagkaroon siya ng mga magulang dahil isa siyang inabando ng bata. Natigilan si Benjamin sa pagkabigla at nakaramdam ng matinding guilt nang maramdaman niya ang kalungkutan at galit ni Tim. Ang mas nakakagulat, parang alam ni Tim na hindi siya kadugo ni Mary. Ginoong Graham. Samantala, nag-aalala si Ethan kay Benjamin dahil hindi siya nakatulog dahil buong gabi niyang hinahanap si Tim. Higit pa rito, naunawaan ni Ethan na masasaktan si Benjamin pagkatapos marinig ang ganoong komento mula sa kanyang biological na anak. Dahil lumalaban si Tim sa kanya, alam ni Benjamin na hindi niya ito maiuuwi. Pagkatapos ng lahat, walang paraan para makipag-usap si Benjamin kay Tim sa hinaharap kung puwersahin siyang kunin ni Benjamin ngayon. Hindi mo ba gustong makita ang mommy mo? Sobrang nag-aalala siya sa'yo. Tanong ulit ni Benjamin kay Tim. Gayunpaman, tumalikod si Tim at nagpatuloy sa pagtitig sa emergency room. Si Lola lang ang kamag-anak ko. Dahil iniwan na nila ako, bakit ngayon pa nila ako hinahanap? Kung totoo man na nag-aalala sila sa akin, hindi nila ako iniwan noong una. Napaawang ang lobby ni Benjamin nang malamig na sumagot si Tim. Napatingin si Ethan sa kanila at kitang-kita niya na heartbroken at sama ng loob din si Tim. Mr. Graham, parang hindi niya alam ang dahilan. Magdahan-dahan lang at ipaliwanag kung ano ang nangyari. Naniniwala si Ethan na mayroong ilang hindi pagkakaunawaan na naging dahilan upang tumanggi si Tim na tanggapin si Benjamin. Gayunpaman, habang dumadaan ang orasan, tumayo si Benjamin at sinabi kay Ethan, mangyaring manatili rito para alagaan siya. Kailangan kong bumalik ngayon. Naisip ni Benjamin na kailangan niyang bumalik para magpaliwanag kay Erisa dahil may hindi ito naintindihan. Oo naman. Mr. Graham, babalik ka ba ngayon? Tanong ni Ethan. Oo, ihahanda ko na ang eroplano. With that, inutusan ni Ethan ang kanyang mga subordinate na mag-ayos. Umalis si Benjamin pagkatapos sumulyap kay Tim. Pagkatapos nito, hiniling niya sa kanyang mga bodyguard na manatili doon upang protektahan si Tim. Bagamat nakatitig si Tim sa emergency room, naririnig niya ang kanilang pag-uusap. Nagmamadali ba siyang bumalik para bisitahin ang kanyang asawa? Daddy at mommy ko ba talaga sila? Dahil kamukha ko ang lalaki, siya yata. Tsaka nagkasakit daw ang mommy ko dahil sa akin. Seryoso ba ang kalagayan niya? Sir, uminom po kayo ng tubig. Inabot ni Ethan ang isang basong tubig kay Tim. Biglang lumingon si Tim para titigan si Ethan at sinabing, huwag mo akong tawaging ganyan. Mabilis na tumango si Ethan at malumanay na nagpaliwanag, well, tinawag kita niyan dahil hindi ko alam ang pangalan mo. Alam niyang nagbabantay pa rin si Tim, naisip ni Ethan na kailangan niyang maging magiliw kay Tim. Tinikom ni Tim ang kanyang mga lobby, nakaramdam ng pag-aatubili na sabihin sa kanya. Gayunpaman, naalala ni Tim na si Ethan ang nagdala sa kanyang lola sa emergency room. Sa huli, sumagot siya, tinatawag ako ni Lola na Tim. Dahil na curious, nagpatuloy si Ethan sa pagtatanong, alam mo ba kung bakit ka tinawag na Tim? Sumimangot si Tim at sumagot, hindi ko alam. Hinawakan ni Ethan ang ilong niya nang sabihin niyang, Tim, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang iyong lola. Kukuha ang daddy mo ng pinakamahusay na doktor para gamutin siya. Namilog ang mga mata ni Tim nang matapos si Ethan. Gagawin niya ba yon? Magpapagaling ba si Lola? Gulong-gulo ang isip ni Tim nang itinikom niya ang kanyang mga lobby at hinimas ang kanyang mga kamay. Nang maramdaman ang kawalan ng kakayahan ni Tim, niyakap siya ni Ethan at nangako, totoo. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Hindi hahayaan ng daddy at mommy mo na may mangyari sa kanya. Dahil may utang na loob si Tim kay Mary, tiyak na ililigtas nila siya sa lahat ng paraan. Bagamat hindi sigurado si Tim kung nagsasabi ng totoo si Ethan, umaasa siyang makitang ligtas ang kanyang lola. Dahil hindi siya sinagot ni Tim, napabuntong hininga si Ethan at sinubukan siyang aliwin. Pakiinom ng tubig at huwag masyadong ma-stress. Kung ikaw ay may sakit, ang iyong lola ay mag-aalala sa iyo sa halip kapag siya ay lumabas. Tama ba ako? Maya-maya, kinuha ni Tim ang baso ng tubig at nilagok ito. Gusto mo pa ba? Tumingin sa kanya si Tim at nagtanong, Mister, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ngumiti si Ethan sa kanya at emosyonal na sumagot, ako si Ethan Frank, assistant ng daddy mo. Dahil na-curious siya sa papel ng isang assistant, nagpatuloy si Tim, ano ang ginagawa ng isang assistant?
Kabanata 455. Well, empleyado ako ng daddy mo at nagtatrabaho para sa kanya. Samantala, kumirot ang puso ni Ethan habang nakatingin kay Tim, na tila simple at dalisay. Na parang nakuha na ni Tim sa wakas, napabulalas siya, hindi ka ba talaga may utang kay Rafael? Alam na nanatiling maingat si Tim, ngumiti si Ethan at tiniyak siya. Hindi kami. Pagkatapos, iniabot ni Ethan ang kanyang business card kay Tim. Sa business card, nakita ni Tim ang pangalan ni Ethan at ang kanyang titulo, ang Special Assistant ng CEO. Gayon din, ang Graham Group ay nakasulat sa kabilang bahagi ng card. Gayunpaman, ang pangalan ng kumpanya at ang posisyon ni Ethan ay hindi mahalaga kay Tim dahil wala siyang alam tungkol sa kanila. Dahil dito, naisip ni Ethan na maaari niyang bigyan si Tim ng ilang pangunahing pagpapakilala. Graham Group ang kumpanya ng daddy mo. Kaya naman, assistant ng isang CEO ang assistant ng daddy mo. Kailangan kong asikasuhin lahat ng bagay na iuutos niya. Mr. Frank, siguradong abala ka. Putol ni Danny. Ngumisi si Ethan at sumagot, oo, tama ka. Nang haplosan ni Ethan ang buhok ni Tim, naalala niya ang malungkot na ekspresyon ni Benjamin bago siya umalis. Sa makatuwid, naisip ni Ethan na kailangan niyang ipaliwanag ang sitwasyon kay Tim. Nga pala, hindi alam ng daddy at mommy mo ang existence mo hanggang ilang araw na ang nakalipas. Gaya ng inaasahan, natigilan si Tim. Anong ibig niyang sabihin na hindi nila alam ang existence ko? Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng emergency room. Nagmamadaling sumugod si Tim at nagtanong, okay lang ba ang lola ko? Ibinaba ng doktor ang kanyang maskara at tinanong, sino ang miyembro ng kanyang pamilya? Lumapit si Ethan sa doktor at sinabing, kapamilya niya ang bata. Pakisabi sa amin kung kumusta siya ngayon. Sinulyapan ng doktor si Tim at sinabing, ligtas na siya ngayon. Nakahinga ng maluwag si Tim at gustong pumunta sa emergency room para makita ang kanyang lola. Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Tim at pinayuhan siya, Tim, malapit nang lumabas ang lola mo. Gayunpaman, naiinip pa rin ni Tim ang kanyang leeg upang sumilip sa emergency room. Ayos lang ba ang lola ko? Oo, okay na siya ngayon, sagot ni Ethan. Nangyayain ng doktor si Ethan na pumunta sa kanyang opisina para pag-usapan ang kalagayan ni Mary. Tumango si Ethan at sinabi sa doktor na pupunta siya doon mamaya. Pagkaraan ng ilang sandali, itinulak ng mga nurse si Mary palabas ng emergency room sa isang hospital bed. Mabilis na lumapit si Tim kay Mary at hinawakan ang kamay nito. Gayunpaman, hindi pa nagigising si Mary at nakahiga pa rin sa kama na may nakakabit na IV drip sa kanyang kamay. Lola! Habang nasasakal si Tim sa kanyang mga salita, lahat ay hindi napigil ang mapasinghot. Tinapik ni Ethan ang balikat ni Tim at sinabing, hayaan mo siyang ilipat siya sa ward. Sumunod si Tim sa mga nurse at ayaw bitawan ang kamay ni Mary. Naantig ang pakiramdam sa katapatan ni Tim, mabilis silang naabutan ni Ethan. Inilipat si Mary sa pinakamagandang ward sa ospital. Nang maupo si Tim sa tabi ng kama, pumunta si Ethan sa opisina ng doktor para pag-usapan ang kalagayan ni Mary. Marami pang ibang karamdaman ang ginang. Pagkatapos niyang magising, kailangan namin siyang bigyan ng buong pagsusuri. Higit sa lahat, kailangan niyang iwasan ang maging emosyonal. Salamat, doktor. Naalala ito ni Ethan. Nakatayo sa labas ng ward, napabuntong hininga si Ethan nang tumingin siya kina Tim at Mary. Naisipan ni Ethan na bumili ng damit para kay Tim. Gayunpaman, nag-aalala si Ethan na tatakas si Tim kapag wala siya. Dahil dito, hiniling ni Ethan sa isa sa mga bodyguard na bumili ng ilang damit at pagkain, dahil nagpasya siyang manatili sa tabi ni Tim sa lahat ng oras. Pagdating ni Benjamin sa Delmore, hindi pa nagigising si Erisa. Nagmamadali siyang pumasok sa ward at nakita si Erisa. Nakadikit ang kamay sa IV drip, kumunat ang noo niya at mukhang namutla. Kamusta na siya? Nagulat si Sean nang makita si Benjamin. Well, tuluyan nang nahulog si Benjamin kay Erisa. Kumilos ang anemia ni Erisa dahil nagpuyat siya kahapon. Nawalan siya ng malay sa umaga pagkatapos marinig ang balita ng bata ngunit nagising din siya kaagad. Huminto sandali si Sean at idinagdag, akala ko ayos lang si Erisa, kaya nangako ako kay Gavin na sasamahan siya sa law firm ni Jonathan. Gayunpaman, nawalan siya ng malay pagkaalis sa law firm. Anyway, huwag kang masyadong mag-alala dahil ayos na ang kalagayan niya. Bakit mo siya dinala para makita si Jonathan? Umupo sa tabi ng kama, maingat na hinawakan ni Benjamin ang kamay ni Erisa at marahang hinaplos ang likod ng kanyang kamay. Bakit siya napuyat buong gabi?
Pagkaraang pagmasdan sila ng ilang sandali, ipinaliwanag ni Sean, umaasa si Erisa na masentensyahan ng kamatayan si Dana para ipaghiganti ang kanyang anak. Bumaba ang tingin ni Benjamin at tumingin kay Erisa na mahimbing na natutulog. Si Erisa ay naging payat at mukhang namumutla na. Bakit hindi niya sinunod ang payo ko? Hindi patay ang bata. Sa una, hindi siya nakuha ni Sean, ngunit pagkatapos ay tinitigan niya si Benjamin ng may pagkagulat pagkatapos ng ilang sandali. Kabanata 456. Ano ang sinabi mo, Benjamin? Lumingon si Benjamin at sinaman siya ng tingin. Pwede ba wag kang maingay? Isa kang doktor, alang-alang kay Kristo. Nang marinig ang kanyang reklamo, humawang ang mga labi ni Sean habang sumagot, well, I got all excited. Sabi mo okay lang ang bata. Oo, siya ay buhay at mabuti. Kung hindi dahil sa pangyayaring ito, hindi ako babalik kaagad. Kumunat ang noo ni Benjamin nang lumingon siya at tumingin sa babae sa kama. Nahanap ko na ang bata, sige. Gayunpaman, tila ang pag-uwi sa kanya ay hindi kasing dali ng una kong naisip. Dahil may sama ng loob ang bata sa amin, malulungkot siya kapag narinig niya ang mga sinabi niya sa akin kanina. Benjamin, bakit hindi ka magpahinga? Mrs. Graham is going to be fine, payo ni Sean nang makitang pagod na pagod si Benjamin habang nakatitig kay Erisa. Nanatili si Benjamin sa tabi ni Erisa ng kaunti bago sinenyasan si Sean na lumabas kasama niya. Sigurado ka bang ayos na ang kalagayan niya? Tanong ni Benjamin. Napansin ni Sean ang pag-aalala ni Benjamin kaya tumungo siya. Oo, basta hindi siya matrigger ulit. Pinainom ko na si Mrs. Graham ng mga pampatulog, kaya medyo matagal na siyang natutulog. Tumungo si Benjamin. Mangyaring tingnan ang medikal na ulat na ito at bumuo ng isang detalyadong plano sa paggamot. Ibinigay ni Benjamin kay Sean ang medical reports ni Mary. Naguguluhan, kinuha ni Sean ang mga ulat at tinanong, sino ang mga ulat na ito? Isang matandang babae. Gulat na tinitigan ni Sean si Benjamin. Isang matandang babae. Nagsindi ng sigarilyo si Benjamin bago mabilis na pinutol nang mapagtantong nasa ospital siya. Siya ang tagapagligtas ng aking anak. Naintindihan naman agad ni Sean at sumagot, okay. Titingnan ko. Ang daming nakita ni Sean sa mga report, mas lalong lumalim ang pagsimangot niya. Sa huli, ibinigay niya kay Benjamin ang kanyang opinyon. Ang mga bagay ay mukhang hindi maganda. Nagningning ang mga mata ni Benjamin, at sumagot siya, sa tingin mo kaya mo ba siyang gamutin? Dahil wala si Sean ng kanyang buong ulat sa kalusugan, hindi siya sigurado. Hindi ako sigurado. Kailangan ko siyang makita ng personal at kunin ang kanyang buong ulat sa kalusugan. Nung nandoon ako, samuka siya ng dugo. Pwede ka bang pumunta ngayon? Tanong ni Benjamin. Ha, pag may nangyaring masama kay Madam Mary, masasaktan si Tim. Tumingin sa kanya si Sean at nagtanong, nasaan siya? Hilagang Batis, malayo yun dito. Naalala ni Sean kung gaano kalala ang mga medikal na pasilidad doon, kaya tinanong niya, posible bang ilipat siya dito? Maaari kang pumunta at tingnan kung ano ang pinakamahusay. Noong umalis ako, nasa emergency room pa rin siya. Noon, tatawagan na lang ni Benjamin si Ethan para alamin kung ano ang nangyayari doon. Gayunpaman, unang tinawagan siya ni Ethan, at sinabi niya, Mr. Graham, kalalabas lang ni Madam Mary. Bagamat sinabi ng mga doktor na magiging okay siya ngayon, iminungkahi nila sa kanya na magsagawa ng masusing medical check-up. Okay, ipagpatuloy ang pag-aayos at siguraduhing makakakuha siya ng pinakamahusay na paggamot. Papuntahin ko si Sean, sinabi ni Benjamin bago nagtanong, kumusta si Tim? Nananatili si Tim sa tabi ni Madam Mary, at ayaw niyang magpahinga. Napabuntong hininga si Ethan. Nang marinig iyon, nagdilim ang tingin ni Benjamin, at itinuro niya, alagaan mo siyang mabuti. Hindi na ako makakapunta ng ganoon kaga, tawagan mo ako kung meron. Oo, binaba ni Benjamin ang telepono at itinago ang telepono sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sean, magdala ka pa ng ilang doktor. Tumango si Sean, kukunin ko ang ibang mga doktor na bantayan si Mrs. Graham. She should be fine as long as she don't suffer from severe shocks, he uttered after glance at Arsa's ward. Tumango si Benjamin bilang tugon. Sasabihin ko sa kanya ang magandang balita kapag nagising na siya. Tumalikod na si Sean para umalis, pero may bigla siyang naalala. Si Gavin at ang iba pa ang nakaalam sa nangyari kay Tim. Dapat i-update mo rin sila. Ganoon din kay old Mr. Graham. Natigilan sandali si Benjamin nang marinig iyon. Si Gavin at ang iba pa ang nakaalam sa kinaroroonan ni Tim.
Akala ko si Erisa. Alam ba nilang nasa ospital si Erisa? Tanong ni Benjamin. Hindi ko pa nasasabi sa kanila. Sagot ni Sean bago nagmadaling pumunta sa ibang mga doktor para i-update sila sa kalagayan ni Erisa. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Benjamin na hawakan si Gavin. Nang makita ni Gavin na tumatawag siya, galit niyang tinanggihan ang tawag. Nang makitang tinanggihan ni Gavin ang kanyang tawag, napakunot ang noo ni Benjamin. Nagiging matapang na ang batang ito ngayon. Muli niyang tinawagan si Gavin. Kabanata 457. Muli, hinayaan lang ni Gavin na mag-ring ang telepono nang hindi ito sinasagot. Sumulyap si Zachary sa kanya at nagtanong, sino ang tumatawag? Ang tanga, ngumisi si Gavin. Yumuko sina Jasper at Oliver at nilabas ang kanilang mga dila sa panghahamak nang makita nilang tumatawag si Benjamin. Hindi mo ba sasagutin, Gavin? Napatingin si Jessie kay Gavin. Nang sumilip si Gavin sa telepono, tumigil ito sa pag-ring. Gayunpaman, nagsimula itong muling tumunog sa susunod na segundo. Mukhang persigido ang tumatawag. Ngumuso si Gavin at kalaunan ay kinuha ang telepono. Ano ka ba, Gavin? Bakit hindi mo sinasagot ang phone mo? Tanong ni Benjamin. Nanatiling tahimik si Gavin sa kabila ng narinig niyang tanong ni Benjamin. Nang walang sagot, tahimik na bamantong hininga si Benjamin at sinabi, Gavin, may magandang balita ako. Kumunat lang ang noo ni Gavin at nanatiling tahimik dahil hindi na niya alam ang susunod na sasabihin ni Benjamin. Hindi nag-abala si Benjamin na tingnan kung nakikinig si Gavin o hindi, at sinabi niya kaagad, hindi patay ang iyong kapatid. Buhay pa siya. Nagulat si Gavin. Buhay ang kapatid natin. Ano? Gulat na sabi ni Zachary. Buhay pa ba ang kapatid natin? Gulat na tanong ni Jasper. Nakatingin silang dalawa kay Gavin ng blanco. Nang sa wakas ay narinig ni Benjamin ang tugon ni Gavin at ng iba pa, sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Buhay pa siya. Tuwang-tuwa si Gavin, at sinabi niya kay Zachary at sa iba pa, sabi ni Daddy, buhay pa ang kapatid natin. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa sina Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie. Talaga, nasaan siya? Nasanayon siya na huling binisita ninyo. Sagot ni Benjamin. Dahil si Gavin ang tumawag, in speaker mode, the rest of them were over the moon when they heard that. Mr. Graham, nakita mo na ba siya? Tumabi si Jessie at nagtanong. Oo, meron ako. Matigas na sagot ni Benjamin. Sa wakas, nakuha na ng 5 kabataan ang kumpirmasyon na buhay pa ang kanilang kapatid. Ang galing. Tuwang-tuwa si Mommy kapag nalaman niyang buhay pa siya. Bulalas ni Jasper. Dagdag pa ni Zachary, definitely. Matutuwa si Mommy. Kasalanan naming lahat na sinabi namin sa kanya ang masamang balita nang hindi nakuha ang tamang impormasyon. Tatawagan ko si Mommy ngayon. Tumango si Oliver. Sa pag-aalalang baka maabala ng mga bata ang tulog ni Erisa, mabilis na sinabi ni Benjamin, huwag mo nang tawagan ang Mommy mo ngayon. Kasama ko siya. Kasama mo si Mommy. Hindi ba dapat nasa business trip ka? Tanong ni Oliver. Nakabalik na ako. Malumanay na sagot ni Benjamin. Namilog ang mga mata ni Gavin at may naisip. Wala ka namang business trip kagabi diba? Hinanap mo ang kapatid natin, diba? Oo, sagot ni Benjamin. Mr. Graham, ibinalik mo ba ang kapatid natin? Nasaan na kayo ngayon? Sabik si Jessie na makita ang kanyang kapatid. Hindi ko siya naibalik. Kapag pumunta ako sa susunod, tiyak na ibabalik ko siya sa akin. Sabi ni Benjamin. Nang marinig iyon, nagpalitan ng tingin ang 5 maliliit na bata sa isa't isa. Kumunat ang noo ni Gavin at nagtanong, ayaw kanyang i-acknowledge diba? Nawala nang masabi si Benjamin. Ganon ba siya kapurol? Dapat kasi masyado kang mahigpit. I bet natakot mo siya. Tumango si Jasper. Mr. Graham, nasa baryong iyon ang kapatid natin, diba? Anong pangalan niya? Tanong ni Zachary. Oo, siya nga. Sa tingin ko ay si Tim. Narinig na ni Benjamin ang 1 o 2 bagay mula sa punong nayon at nalaman niyang ganoon pala ang tawag sa kanya. Pupunta tayo doon at makikita natin siya. Mungkahi ni Zachary at tumingin sa mga kapatid. Tumango si Gavin. Pupunta tayo at hahanapin siya. Matigas na tumango si Zachary bilang tugon. Sa sandaling iyon, sinabi rin ni Jessie at Jasper, ibilang mo ako. Gusto silang pigilan ni Benjamin, ngunit nag-alinlangan siya. Marahil ay magandang ideya na hayaan ang magkapatid na magkita. Oo naman. Maaari ninyong sundan si Mr. Bailey kung gusto ninyong pumunta. Kapag nakarating na kayo, hanapin si Ethan kung may kailangan kayo.
Kasama niya, kapag nakita mo si Tim, isipin mo ang mga salita mo, okay? Huwag mo siyang mabalisa. Kung tutuusin, laruin mo lang siya at huwag masyadong magsalita. Udyok ni Benjamin. Bakit pupunta doon si Mr. Bailey? Naguguluhan si Gavin. Di ba doktor siya? Bakit kailangan niyang pumunta doon? Kabanata 458. Ang tagapagligtas ng iyong kapatid ay nagkasakit, kaya pinapanto ko siya at tingnan. Sinabi ni Benjamin sa kanila ang totoo. Ano, napabuntong hininga ang mga bata at nag-alala. Malala ba ang sakit? Mukhang medyo seryoso. Pumunta na kayo at samahan si Tim, okay? Nagsalubong ang kilay ni Benjamin pagkatapos niyang sabihin iyon. Kailangan kong bigyan ng bagong pangalan ang batang iyon. Hindi bagay sa kanya ang pangalan na mayroon siya ngayon. Nakuha ko. Gagawin namin ang hindi mo nagawa. Tinapik ni Zachary ang sariling dibdib at nangako. Sabay-sabay na tumungo ang ibang mga bata bilang pagsang-ayon. Ibabalik natin ang kapatid natin. Mag-ingat ka, udyok ni Benjamin bago ibinaba ang telepono. Pagkatapos ay hinanap niya si Sean, na nag-update sa kanyang mga kasamahan sa kalagayan ni Erisa. Ano ito? Sambit ni Sean. Sasama sa iyo si Gavin at ang iba pa. Mangyaring dalhin sila bago ka pumunta. Pagkatapos ay nagbigay si Benjamin ng ilang tagubilin kay Sean. Oo naman. Babantayan ko sila. Dito ka na lang at alagaan si Mrs. Graham. Matapos sabihin ni Sean sa kanyang mga kasamahan kung ano ang gagawin, sumugod siya sa Yaleview para sunduin ang mga bata bago tumungo sa North Stream. Habang sinasamahan ni Benjamin si Erisa sa ospital ay pinapansin pa rin niya ang nangyayari kay Tim. Samantala, nakatanggap si Ethan ng mga salita mula kay Benjamin na nagsasabing darating si Sean kasama si Gavin at ang iba pa. Noong una, gusto niyang sabihin kay Tim ang tungkol dito, ngunit nagbago ang isip niya nang makita niya kung gaano nag-aalala si Tim kay Mary. Siguro ipakilala ko na lang sa kanya si Gavin at yung iba pagdating nila. May posibilidad kung saan hindi kailangan ang pagpapakilala. Sa tingin ko malalaman niya kung sino ang mga bata kapag nakita niya sila. Ilang sandali pa, bumalik ang bodyguard na may dalang bagong damit at pagkain. Dinala ni Ethan ang mga gamit sa ward at sinabing, Tim, maligo ka na at kumain ka, okay? Tumingin sa kanya si Tim at sumagot, hindi ako nagugutom. Tanghali na, tiningnan ni Ethan ang oras at mahinang hinimok siya, kailangan mo pa rin kumain kahit hindi ka nagugutom. Kung hindi, malulungkot ang lola mo kapag nagising siya na nakita mong nagugutom ka. Nakagat ni Tim ang kanyang lobby at nagpa siya na huwag kumain ng kahit ano. Maya-maya lang ay nagsimulang tumunog ang kanyang tiyan, at ang kanyang mapula-pula na mukha ay namula sa kahihiyan. Sa kabutihang palad para sa kanya, ito ay hindi maliwanag dahil siya ay medyo tanned. Imbes na pagtawanan siya, suyuan ni Ethan, may restroom doon. Maligo ka na at magpalat ka na, okay. Kapag tapos ka na, maaari ka nang kumain ng tanghalian. Dito ako titira at magbabantay sa lola mo. Magiging maayos siya. Tumango si Tim. Sige, salamat Mr. Frank. Bahala ka. Magiliw na tinapik ni Ethan ang kanyang ulo at iniabot sa kanya ang isang bag ng mga bagong damit. Makakakita ka ng isang set ng malinis na damit sa loob. Bahagyang napahiya, nahiya si Tim na kunin ang bag ng mga damit. Dinala siya ni Ethan sa restroom at tinuruan kung paano buksan ang faucet. Inilagay niya ang bag ng mga damit sa loob at umalis pagkatapos sabihin, sige, okay. Huwag mag-atubiling tawagan ako kung may kailangan ka. Okay, tumango si Tim. Isinara ni Ethan ang pinto pagkatapos. Hindi napigilan ni Tim ang bahagyang pag-imik nang makita niya ang kalagayan ng banyo. Kung tutusin, hindi pa siya nakakita ng ganoong karangyan sa kanyang buhay. Napaka-reserved niya kaya hindi man lang siya naglakas loob na gamitin ang mga gamit sa banyo doon. Ang ginawa lang niya ay binuksan ang gripo sa paraang itinuro sa kanya ni Ethan at naligo nang hindi gumagamit ng shampoo o shower gel na binigay. Nang matapos si Tim sa pagligo, kinuha niya ang mga damit sa bag, at alam niyang mahal ang mga iyon sa pamamagitan lamang ng paghawak nito. Mukhang mahal ang mga ito. Dapat ko na lang bang isuot ang damit ko dati? Pero basa sila. Sa huli, mamantong hininga si Tim at nagsuot ng bagong damit. Gayunpaman, nakalabas lang siya ng restroom pagkatapos niyang hugasan ang mga damit na dati niyang suot. Nanlaki ang mga mata ni Ethan nang makita si Tim. Mukhang mahalaga kung ano ang isusuot ng isa. Sa katunayan, ang kagandahan at pagiging sophisticado na ipinanganak ni Tim ay naging mas maliwanag pagkatapos niyang magpalit ng mga bagong damit. Hindi sanay si Tim dahil naka-hand-me-down lang siya bago iyon. Kung tutusin,
isang beses lang siya makabili ng mga bagong damit sa isang taon. Mr. Frank, ibabalik ko ito at magpapalit ako ng sarili kong damit kapag natuyo na. Medyo kumirot ang puso ni Ethan nang marinig iyon. Kabanata 459. Ayos lang yan. Binili ko ang mga ito para sa iyo. Ginulo ni Ethan ang buhok niya. Sabi ng lola ko, huwag daw tayong kumuha ng mga bagay sa iba. Kailangan ko silang ibalik sa iyo. Matigas si Tim. Inayos ni Ethan ang salamin niya at hinawakan ang kamay ni Tim para dalhin siya sa coffee table. Kahit na ibalik mo ang mga ito sa akin, hindi ako maaaring magkasya sa kanila. Binuhat siya ni Ethan at pinaupo sa couch bago i-unpack ang pagkain. Mr. Frank, maaari mo silang ibalik sa tindahan, hindi ba? Napansin na ni Ethan kung gaano katigas ang ulo ni Tim, kaya ipinaliwanag niya, natatakot akong hindi nila iyon payagan. Nang marinig iyon, ibinaba ni Tim ang kanyang ulo at kinagat ang kanyang labi bago gumawa ng matigas na desisyon. Okay, kung ganoon, magkano ang halaga nila? Babayaran kita. Natigilan si Ethan. Bakit ba ang tigas ng ulo ng batang ito? Regalo mo na lang sila sa akin, okay? Tanong ni Ethan. Sinulyapan siya ni Tim at umiling bilang tugon. Hindi ako makatanggap ng mga gantimpala na hindi ko pinaghirapan. Well, I like you kasi I find you cute. Bakit hindi kita mabigyan ng regalo? Sinubukan ni Ethan na kumbansihin si Tim. Tumangging sumuko, umiling si Tim. Hindi ako makatanggap ng mga regalo ng walang dahilan. Nang marinig iyon, mamantong hininga si Ethan at sinabing, mag-lunch ka muna, pwede. Magkano ang mga damit na ito, Mr. Frank? Babayaran kita, giit ni Tim. Naiwan si Ethan na walang magawa. Hindi mura ang mga damit na iyon. Sa katunayan, sila ay may tatak. Kung sasabihin ko sa kanya ang mga presyo, pasan ko lang siya. Sa sandaling iyon, isang ideya ang lumitaw sa isip ni Ethan, at sinabi niya sa kanya ang isang puting kasinungalingan. 100. Napakunot ang noo ni Tim nang marinig iyon. Bagamat naramdaman niyang mataas ang presyo, naglabas siya ng pera para bayaran si Ethan. Walang paraan na kunin ni Ethan ang kanyang pera, bagaman. Itago mo, maaari mo akong bilhan ng pagkain sa halip. Sinulyapan ni Tim ang pagkain na binili ni Ethan para sa kanya at tumango. May punto siya. Okay, kung ganoon, bibilhan kita ng hapunan at ililibre kita ng pagkain bukas. Mr. Frank, nandito ka pa ba bukas? Oo, dahil inutusan ako ng daddy mo na alagaan ka, hindi ako aalis hanggat hindi pa siya naririto. Ginulo ni Ethan ang kanyang buhok at idinagdag, hukayin mo. Ibinaba ni Tim ang kanyang tingin at mahinang nagsalita, hindi mo ako kailangang alagaan, Mr. Frank. Mag-isa akong magiging maayos, well, parang wala akong ibang gagawin. Tsaka trabaho ko naman na alagaan ka. Kung ayaw mo akong kasama, babawasan ng daddy mo ang sweldo ko. Nagpakita si Ethan para makakuha ng simpatiya. Bawasin niya ang sweldo mo. Tim then continued apologetically, then you better stay here. Gayunpaman, hindi mo kailangang nasa ospital sa lahat ng oras, Mr. Frank. Walang makakaalam kung lalabas ka para mamasyal. Nagulat si Ethan sa pagiging maalalahanin ni Tim. Huwag mo akong alalahanin. Hukayin mo, okay. Lumalamig na ang pagkain. Sasamahan mo ba ako, Mr. Frank? Napalunok si Tim nang makita ang masasarap na ulam sa kanyang paningin. Kinuha ni Ethan ang isang tinidor at ibinigay kay Tim bago kumuha ng isa para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang piraso ng steak at ipinakain kay Tim. Ibinuka lang ni Tim ang bibig at kumagit pagkatapos niyang sumulyap kay Ethan. Nadurog ang puso ni Ethan, at halos maiyak siya nang makita niyang maingat at nagpapasalamat si Tim. Hindi ba siya kumakain ng karne kanina? Maganda ba? Tanong ni Ethan habang nakatingin kay Tim. Tumango si Tim at nilagok ang pagkain. Ito ang pinakamasarap na karneng nakain ko. Lalong naging emosyonal si Ethan bago naglagay ng ilan pang piraso ng steak sa kanyang plato. Kung gayon dapat mayroon ka pa. Nito, tinitigan ni Tim si Ethan nang may pasasalamat at sinabi, salamat, Mr. Frank. Bahala ka, kumain ka na, ngumiti si Ethan. Gayunpaman, nakita niyang isinantabi ni Tim ang karne. Nagtataka, nagtanong si Ethan, hindi ka ba kakain? Iniligtas ko sila para kay Lola. Pagkatapos ay tinanggal ni Tim ang karne sa kanyang plato. Natouch naman si Ethan. Napakaisip na bata. Iisipin pa niya ang lola niya kapag kumakain siya. Sa katunayan, ang mga bata ay magiging mas bata kapag sila ay dumaan sa mga paghihirap sa buhay.
Ibinalik ni Ethan ang karne sa plato ni Tim at sinabing, kumain ka muna, okay. Hindi ito magiging kasing ganda kapag nilalamig. Kapag nagising na ang lola mo, bibili pa ako. Kabanata 406 na po. Napatingin sa kanya si Tim at pinigilan siya. Hindi ka dapat gumastos ng napakaraming pera sa amin, Mr. Frank. Ayos lang. Basta masaya kayo. Kailangang kumbansihin ni Ethan si Tim para ipagpatuloy niya ang pagkain. Bagamat ang mga ulam ay pangkaraniwan at simpleng mga lutuin, lahat sila ay mga delicacy sa mata ng isang bata mula sa isang mahirap na pamilya. Nang makita ni Ethan ang mga hipon, nagtanong siya, kumain ka na ba ng hipon dati? Nagliwanag ang mga mata ni Tim, at tumango siya. Meron ako. Gayunpaman, ang mga nakin ko noon ay mas maliit kaysa sa mga ito. Karaniwang hinuhuli ko sila sa mga batis. Mula sa mga batis, ngumiti si Ethan. Tumango si Tim bilang tugon. Ang mga ito ay mula sa karagatan. Binalatan ni Ethan ang isa at binigay kay Tim. Hindi ka naman allergic sa hipon, di ba? Tumingin sa kanya si Tim at umiling. Hindi. Nakahinga ng maluwag si Ethan at nagpatuloy sa pagbabalat ng mga hipon para kay Tim. May pagkain lang si Ethan at naiwan kay Tim. Upang matapos ang maliit na bata sa pagkain, sinabi sa kanya ni Ethan na hindi nila maaaring hayaang masayang ang pagkain. Kaya naman, napuno si Tim. Nang makitang hindi pa nagigising si Mary, napakunot ang noo ni Tim. Mr. Frank, bakit hindi pagising ang lola ko? Masyadong maaga pa. Nakikita mo ba ang IV drip doon? Kapag natapos na ang pagtulog, kakailanganin pa niya ng ilang oras bago siya magkamalay. Sabi ni Ethan sa tono ng pagpapaliwanag para hindi malungkot o mag-alala si Tim. Oh, nakikita ko. Umupo si Tim sa gilid ng kama at minasahe si Mary sa likod ng kanyang kamay para mabawasan ang sakit na nararamdaman niya dahil sa pagtulo. Tim, gusto mo bang huminga? Nag-alala si Ethan nang makita niyang mahina at maliit si Tim. Hindi, maaari kang magpahinga kung pagod ka, Mr. Frank. Hindi naman ako pagod, sagot ni Tim at nagpatuloy sa pananatili sa tabi ni Mary. Napabuntong hininga si Ethan at naglinis ng ward bago lumabas para ipaalam kay Benjamin na kumain na si Tim. Nang matanggap ang ulat ni Ethan, gumaan ang pakiramdam ni Benjamin. At least kumakain siya ngayon. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang babae sa kama at lumabas para tumawag sa telepono. Tinawagan niya si Edwin at sinabihang gumawa ng sinigang na oatmeal bago bumalik sa ward. Bandang 2:00 ng hapon nagising si Erisa na masakit ang ulo. Gising ka na ba? Tanong ni Benjamin. Natigilan si Erisa nang makita niya si Benjamin doon. Bakit wala ka sa business trip mo? Nakabalik na ako. Pinalaki siya ni Benjamin at napansin niyang tulala pa rin siya. Kumunat ang noo niya at nagtanong, gusto mo bang magpatuloy sa pagtulog? Tinitigan ni Erisa si Benjamin at umiling. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang paligid at nagtanong, ito ba ang ospital? Oo, nahimiti ka. Sumandal si Benjamin para itawid ang kama gamit ang bed control. Sa wakas ay naalala ni Erisa ang nangyari bago siya dinala sa ospital. Papalabas na ako sa opisina ng abogado, at naging blanko ang lahat pagkatapos noon. Wala na siya sa mood noong kakagising niya lang, pero mas lumala ito kapag naiisip niya ang kanyang mga anak. Sinulyapan siya ni Benjamin bago pumunta sa restroom. Naglabas siya ng basang tuwalya para tulungan itong panasan ang mukha niya. Sa sandaling iyon, nabuhayan si Erisa at sinabing, ako mismo ang gagawa nito. Huwag kang gumalaw. Nangingibabaw na utos ni Benjamin bago marahan na pinunasan ang mukha. Nang makita iyon, naantig si Erisa, ngunit muling nadurog ang kanyang puso. Ang posibilidad na pinoprotektahan ni Benjamin si Dana ay nakabahala pa rin sa kanya. Kumunat ang noo ni Benjamin nang mapansin ang pagbabago ng mood nito. Erisa. Iniangat ni Erisa ang tingin sa kanya bago umiwas ng tingin at umubo. Mamantong hininga si Benjamin at binuhusan siya ng isang basong. Tubig. Uminom ka ng tubig. Lalong gaman ang pakiramdam ni Erisa pagkatapos uminom ng tubig. Bumangon siya at gustong pumunta sa banyo, ngunit pinigilan siya ni Benjamin. Saan ka pupunta? Humiga ka. Gusto kong pumunta sa banyo. Mahinang sagot ni Erisa. Nang makitang mahina siya, yumuko si Benjamin at niyakap siya bago pumunta sa banyo. Natigilan si Erisa sa ginawa nito, pero hindi na siya tumutol dahil medyo nahihilo pa siya. Huwag kang mag-alala, magaling ang bata. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Hindi ako sanay na nakikita siyang sobrang sakit. Hindi nakikinig si Erisa sa kanya, at parang may iniisip siya.
Nang makita kung gaano siya ka-irresponsive, naging mas agresibo si Benjamin nang sabihin niyang, Erisa. Bumalik sa katinoan si Erisa at panay ang tingin sa kanya. Ibinaba siya ni Benjamin at sinandal sa pader bago siya siniil ng halik.